Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Madami na tayo ito mga kabibigan. Salamat po sa palaging nag-like, nag-comment, nag-share. Ito na, naku, bookingan na talaga, laglagan na talaga to. Boyeng Remulla, nilaglag si Trillanes. Binuking totoo nakipag-meeting sila sa ICC investigators at sa bahay. Yung mga affidavit ng ex a 18 ex-Marines, totoo pala yung part na kung saan sinabi nila na si Boyeng Remulla, si Torre, at Trillanes, nag-meeting sa loob, sa bahay ni Boyeng Remulla. Hala ka! Eh hindi nagsinungaling si Boyeng. Sabi ni Boyeng, totoo yun. Hala ka! So, is this the part where posible yung affidavit ng mga Marines, lahat doon ay totoo? Naku po. Paano yan kabibi? At paano kaya ito lulusutan ni Trillanes? Si Trillanes nagsabi na hindi totoo, posibleng kasuhan ang mga 18 ex-Marines kasi sinisira ang reputasyon ng ICC. At paano ito ICC? Nakipagsabuatan pala kayo ng mga na may matataas na posisyon sa gobyerno. DOJ pa ang kinontak nyo. Naku po. Naku, paano yan, kabibig? Paano kaya ito lusutan ni Trillanes, kabibig? So, nagsisinungaling si Trillanes. Si Boyeng Remulla, umamin na. Alak ka. Laglagan na ito, kabibig. Kaya, malapit na kasi ang 2028, so kailangan talagang magpapabango tayo. Kailangan natin iligtas ang ating sarili kasi posibleng revenge is coming to town. Naku po yan, kabibig. Ito ang sabi ni Ombudsman Boyeng Remulla. Naku po, paano yan? Ano kayang gagawin ni Trillanes? Ito exclusive, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, inaming nakapulong nga siya ni dating Senator Antonio Trillanes IV, General Nicolas Torre III, at 2 ICC investigator sa kanyang bahay sa Makati noong 1 taon. Nangyari daw ito matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala raw masama rito lalo't bilang kalihim ng DOJ noon, hawak niya ang Witness Protection Program. Nako, sabi ni Boyeng, totoo yon. Nakipag-usap ako kay Trillanes, wala na talaga. Pinakilala niya sa akin yung ICC, yun na. Yung iba, yung 2 personal na ICC. Kasi nga mayroon kaming usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo ng ICC. Since while in the DOJ, kinakailangan gawin namin yon. Mga Pilipino kasi ang mga testigo to Hala ka. So it means ang silent partner ni BBM ay posibleng si Trillanes kasi may sinabi si Attorney Kaufman na sa isang recording na meron daw silent partner si BBM na nakipag-negotiate na makapasok ang mga taga-ICC. Posible kayang si Trillanes to kasi ang sinabi ni Senator ni Boyeng Remulla na totoo nakipag-usap siya kay Trillanes at sa mga ICC investigators. Naku po, yan na. Surprise, surprise, the canard was real after all. Personal or personnel? Bakit sa bahay mo at hindi sa mismo opisina ng DOJ that time? Kung talagang you are acting or you're doing your job, sabi ng isang netizen. Public official may act in his official capacity whether in his public office or public residence. Sabi ni Michael Santoses. Ito pa, confidential na usapan at ayaw nilang may makasira sa masamang plano na laban sa mga Duterte. Nandun ang maleta. Naku, paldo-paldo, sabi ng isang netizen. Ito kabibig ang interview ni Boyeng Remulla sa kanyang revelasyon sa pagsiwalat. Naku po, paano to sasagutin ni Trillanes? Watch this video. Na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes
General Nick Torre para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Ooh. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year ago. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Ano naman natin? Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi. Hindi totoo yun. Hindi ko alam ha. Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce siya ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh, parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Eh hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth. Yun na kabibig ha. Yun na ang nangyari ngayon. Sabi ng iba, Boying is saving himself. Hala ka. Boying, di ba sabi nyo last time na hindi kayo makipag-coordinate with the ICC kung pupunta sila doon sa Pilipinas? Anyari, kainsuka ka rin sa mga sinasabi mo. Nung isang araw lang, sinabi mong canard ang payag ng mga ex-Marines na hindi mo pa nga pinaiimbestigahan. Ngayon, inamin mo na din mismo na may naganap na mga pagtatagpo. At bakit sa bahay mo pa? Hindi sa opisina mo sa DOJ. Half-baked truth, half-baked lies. Salute to the 18 ex-Marines and attorney walang takip ang mukha. May affidavit at resibo pangdala. Group effort nga ba ito? Nako, laglag na si Trillanes. Wala na yan, mag 1 week na nakalipas, wala pa rin investigation na kapag handa na yung mga inakusahan, may group effort na. Kala ko ba hindi makipag-cooperate sa ICC, Interpol lang ha? Dami yung kasi nangalingan. So ang group effort, pwede na palang ipakain sa Coconut Farm. Boying, wag kang mag-alala, malapit ka na rin, kaya sige lang, enjoy muna. Walang sabihin nyo na nga traitor ka naman sa former president. Paano naman yung mga Trilling now, tangina, ba't mo inamin iba sinabi mo kay Jessica kahapon. Private, protektahan, pero kasama si Trillanes na hindi naman abogado o may posisyon sa gobyerno. Lagot ka pagdating ng araw, malapit na ang 2028. Then pack na go to the other kanina pag si BP Sara ng kaupo. O yun kabibig ha. Yun ang mga komento ng ating mga netizen na shock sa bagong revelasyon ni Senator ni Boying Remulla. Pero sabi ng Trillanes, kakasuhan ko yung mga ex-Marines. Oh. Sabi naman ng mga ex-Marine, bring it on. Hala. Hindi takot ang ex-Marine na kasuhan sila ni Trillanes. Ngayon, lalo na ngayon na sinabi ni Boying na totoong nakipag-meeting siya. Si Trillanes kasama si Torre. At yung posible, yung mga sinasalaysay ng mga 18 ex-Marine, yung posibleng totoo, yun, naku po, paano ito sasagutin ni Trillanes? Ombudsman na ang nagsabi na it's true. Naku po, ito, balikan natin kabibig ha. Balikan natin to. Nangyaring operasyon ng ICC. Nasangkot po o nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At
bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Yan na. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinaparating sa kanila ni Sunny Trillanes. Hala, yan na nga. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. Pero sabi ng ni Boyeng, nakipag-usap sila kay Trillanes para protektahan daw yung mga witnesses kasi mga Pilipino sila. Pero if naalala natin, sabi naman ni Boyeng na they're not cooperating with ICC. Ano ba talaga? Naguguluhan na mga tao sa drama niyo. 'Di ba? Naguguluhan na talaga kabibig. 'Di ba? Ano ba naman 'to? So 'yun, nagbabala na maaring kasuhan o mano ng ICC ang 18 ex-marine, sabi ni Trillanes. Yan po ay violation ng Rome Statute, kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. ICC mismo ang magkakaso dyan sa mga yan. Highly confidential siya. It will involve lives of not only the ICC investigators, kundi pati yung mga testigo. Akala nila laro-lalo lang ito ang ginagawa nila. Hindi pwede yan, nasa mali sila rito. Itong ginagawa natin na pag-pursue ng hustisya through ICC ay para sa ikabubuti ng mga pamilya ng mga biktima ng ating bansa. Pero yung totoo pala yon mga kabibigyan na nakipag-usap Trillanes. Si tawag doon, si Boyeng Rimulya. Ano kaya maging tugon ni Trillanes doon na talagang hindi na talaga nagpatumpik-tumpik pa si Boyeng Rimulya at sinabi niyang, it's true. Hala, ano kaya maging reaction ni Torre nito? Hala ka! Nicolas Torre, ano ang inyong reaction hinggil dito na sinabi? Di ba? Sinabi na ni Rimulya. Kaya Nicolas Torre Nicolas Torre, maleta. Pero ang kaya maleta? May natanggap pang maleta kasi Torre, no? For me, parang hindi takot si Torre, di ba? I'm not sure kabibig, di ba? So, parang na-interview na yata si Nicolas Torre hinggil dito sa mga Marines, sa mga paratang ng mga Marines, di ba? Pero tingnan natin kung ano yung sagot ni Torre. Hanapin natin kabibig kung totoo ba yung nakipag-usap sila, nakipagsabuatan sila kay Trillanes, nakipag-usap sila kay Trillanes for the ICC. Pero wala pa ako nakitang komento dito kay sino dito? Nicolas Torre. But maybe later on baka magkomento din siya, di ba? Hay, nako kabibig, so ikaw kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito ng pag-amin ni Boyeng Rimulya, di ba? Ala ka, paano yan? Nako, wala na yan. Parang final countdown na talaga yan. It's the end of the story na talaga yan. Paano yan? So, yun lang kabibig, ang ating latest libak-libak for today. Ano ang iyong opinion dito? Mahalaga ba itong bagong development na posibleng i-connect ito sa affidavit ng 18 ex-Marines? Posible ba itong magamit ng Attorney Kaufman, 'di ba? Pero napaka-late na lang sana ang pag-amin ni Boyeng, no? Pero pwede pa namang magamit 'tong mga kabibig,
'Di ba? Pwede pa naman 'to mga kabibig at anong tawag dito, depende na kung paano ito gagawin ni Attorney Kaufman para tingin namin ay maano ba, magamit nila na para makauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako, nagsilabasan talaga ang mga baho-baho nila kabibig. So yun lang po kabibig ang ating This Lebak-Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. So yung mga paper bag na sinasabing natanggap, totoo din ba yun? Ano kaya yun, no? Ay, nako. Yun lang kabibig, oy. Maghintay tayo sa more updates. Baka may sagot din si Sonia Trillanes hinggil sa bagong pasabog ni Boyeng Rimulya. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.